Kala ko ba magdadala ka ng fries mo? Ay, oo nga. Eh, may pastries na eh. Mukhang Pero masarap. next time, sige, lulutuan ko kayo. Yeah. Araw-araw ka pa ata nagpa-fries. Binubuking mo naman ako. A chunk of my savings na pupunta lang para sa fries na favorite ko. Yeah. And yung fries na yun, hindi siya mura ha. Nung dumating yung bonus namin sa work, naghanap ako sa online marketplace. So, may nakita akong deep fryer. Parang napananuhan niya sa raffle, tapos hindi ginagamit ng seller. So, Tapos bumili pa ako ng mismong shaker para feel na feel ko yung yung fantasy, di ba? Meron time na need ko isal yung phone ko na super love ko para pang pay ng electric bills, ganyan. Tapos yung new phone na binili ko, hindi siya brand new. Kasi yung brand new na phone, as sobrang mahal, pwede na pang tuition fee. Actually. So manghihinayang ako sa money na spend ko for that phone lang. Kasi yung habol ko talaga is yung quality ng camera, kasi doon ako nakaka-earn. Kasi ngayon, nagkakaroon ako ng mga commercials, ng mga rackets, through online. Discard tip na ginawa at ginagawa ko pa rin ngayon ay pagbibili sa thrift shops. Side na nakasave ako ng money, nakaka-contribute pa ako sa Mother Earth natin, Yeah. di ba? Na, Reuse. So, nakaka-help ka sa mga nagbebenta ng Yes. Instead na i-dispose yung damit na maayos pa naman, magagamit pa ng ibang tao. Tsaka madaming mga original sa mga ukay-ukay, sa thrift shop. Kailangan mo lang maghanap talaga. As in, susuyurin mo talaga. Oo, tsaka pwede mo yan ibenta ulit. Like, example, may bag na super mahal ka nakita, na branded. Tapos pwede mo yan i-resell ulit. And if you're selling sa mga online marketplace, Yeah, actually, pwede mo yung gamitin, mag-buy ng new clothes na you want. Tapos benta mo ulit kapag hindi mo na kailangan gamitin. naka-declutter ka na, Oo, kumita ka totoo. pa. Tapos diba? pwede mo Smart magkapag-buy. yun. Totoo. Discarte talaga yan. Talagang mahilig na talaga ako magbenta ng mga stuff. Lalo na pag alam mo yung retail ba, yung buy and sell lang. Nagsimula kasi talaga yun nung galing kasi akong school na. Alam mo yung naka-earphones lang ako, yung naka-earphones kasi ako. Tapos hindi ko na malaya, nahulog na pala siya. And then, nandun siya sa maraming car kasi dun, di ba? Alam, mabuti hindi nasagasaan. Ayun lang nga, nasagasaan Oh my siya. gosh! Nag-panic talaga ako. Sabi, anong gagawin ko? Sasabihin ko ba sa mom ko? Sabi, naghanap talaga ako ng ways how to earn. Kaya sa school, nag-start nga kami ng yung nagpiprint kami ng mga phone cases na hanggang sa nakaipon ako and save for my new earphones na. Then yun, nung time na nasabi ko na sa mom ko na, oh, this is my new earphones. Nasira ko kasi yung luma. Actually, na-observe ko nga lately na yung mga pinsan ko, sobrang sikap nila. Like, while studying, like you, naghahanap talaga sila ng means na ng additional income other than their allowances. Parang the younger generation talaga is very smart with their money. Observation ko yung kila mami na generation nila, hindi talaga nila binibili yung mga gusto nila. Na gusto nila magtipid, gusto nila practical, like nakakalimutan na nila yung sarili nila. To the point na dumating na sila na kapag tumanda na sila, madami silang pinagsisisihan na sana, pala nung bata ko, nag-enjoy ako, sana tinry ko to. And ngayon sa generation natin, ginagawa talaga natin yung gusto natin. Like, actually, as young adults, madaming nagsasabi sa atin na magastos daw tayo, hindi tayo marunong tipid or what. Splurge. Yeah. Pero para sa akin, hindi naman siya magastos talaga. Parang totoo naman na minsan, kaya mong tiisin. Yeah. Pero iba pa rin yung parang meron kang reward sa sarili mo for doing. It's parang a pat on the back. Yeah, like, Yes. good job. Good job, Michelle. You deserve this. Deserve mo yan. True. Hindi naman masama na may mga pikit mata kang binibili. Kasi parang, alam mo yun, Pinaghirapan mo naman siya. Pinaghirapan mo yun and always remember na deserve mo yun. Totoo naman. Although meron nga akong sinusunod minsan na philosophy na parang, I guess, if you can't buy it twice, don't buy it na lang. A way of discipline, parang ma-discipline mo yourself mo na parang, yeah, you can afford it, pero what's next after that? Pero ako minsan, kapag bumibili ako, pinag-isipan ko talaga siya. Ngayon ko lang ba siya kailangan or magagamit ko siya
for the rest of my life. Like, kung ano ba talaga purpose niya. Baka nauunahan lang ng wants ko. Like, Yes. important din kasi yun eh. And Minsan to- nadadala lang tayo ng mata natin na, ay, gusto ko to, ang ganda. kita ito. Pero after that, hindi na natin kailangan. So, dapat pinag-iisipan din talaga totoo. siya. And to add, one consideration is, pag ayaw ko na ba to, mabebenta ko ba to? Oo! Diba? Very smart yun! Discarded. Dapat may value din. That's right. So, dapat iniisip mo rin yung resale value. Magkano Baka kaya ROI ito ko. kapag ito nanili? Ilang years ko bago ma-ROI? Nag-i-invest din ako sa mga inverter appliances. To be fair, kahit mahal man siya, isang beses mo lang naman siya bibilhin. Kasi kung Yes. quality naman yung mabibili mong product. And makakasave ka in the long run kasi nga yung monthly bills mo bababa. Exactly. And for you to compute your ROI, if you want, then you can compute yung difference ng monthly bills mo before ka nag-purchase ng mga inverter appliances versus sa meron ka ng mga inverter appliances. Big difference talaga. Big difference Saka napakadali talaga. compute nun, no? Oo. I-minus mo lang and you get your ROI agad. So for me, spending is not necessarily bad talaga. Because it will always pay off. Yes. Especially if you spend it wisely. Yeah. And yung pag-share natin ng blessings sa kanila. Like, ako din, nag-invest ako for myself, like, pagdating sa mga skincare. Like, Kailangan mo yan para sa mga VTR. Totoo. ganyan. And Ganun mahal kasi talaga kasi yung quality eh. Yes. Eh kapag pangit ako, wala akong work kasi parang investment ko din is yung itsura ko. So kailangan ko alagaan yung self ko para magkaroon ako ng madaming work. In 2015, I took the chance na parang habang bata ako, habang marami akong energy, nag-invest na ako agad sa masters ko. So, more than the gastos, more than the effort, more than the degree itself, ang pinakamagandang nakuha ko from my master's degree was the connections that I was able to build. Karoon ka ng bagong support system. Yeah, that's right. Hindi mo siya maka-quantify kahit magkano pa yung nag-access mo. Yung in-invest na hard work mo doon is it's now paying off. Bubunga din at the end of the day. Sinusunod ba kayong investment plan or may plan ba kayo for your money? Alam nyo, dahil wala akong investment ngayon or what, gusto ko talaga kumuha ng insurance. Kasi based on my personal experience, yung father ko, nung namatay siya, wala talaga siyang investment or insurance. So, nung namatay siya, wala siyang iniwan na pamana sa amin. So, mas lalo kaming nahirapan. Instead na mag-iwan siya ng pamana sa amin, yung naiwan niya is puro utang. So, kaya naging breadwinner ako kasi wala din akong choice. That's why gusto ko na before akong mamatay, ganun, may maiwan ako na, wag naman. Gusto ko na may mapaiwan ako ng pamana sa family ko in the future. Para hindi sila magaya sa akin. Actually, katulad ng pag-i-invest mo sa skincare na napag-usapan natin kanina, and sa pag-invest ko sa post-grad studies ko, and Newell na nag-invest sa mga smart appliances and sa side hustles, same goes with insurance because it's an effective way for you to invest for yourself, for your future, and for your loved ones. And now is the right time na you consider to get an insurance plan because you're still young. Yeah. So, Ang laki stage. kasi ng mga Yung yung mga insurance, amount ba? yung amount, mga Parang- 50K, 40K, like, nakakapanghinayang siya for me na paggastusan. Kasi nasa isip ko na, kapag magkuha ko ng insurance, igastos ko na lang yan sa pangbayad ng bills, condo, ng bills. Alam mo, there are insurance plans out there that are affordable and accessible. Actually, sa FWD, meron tinatawag na bagong product na Smart Start, which is an investment-linked insurance. What's an investment-linked insurance ba? Okay, so part of your money goes to protection, and then part of your money goes to wealth building. Isahan na lang siya? Yes. And ano to tailor fit siya based on your earnings. And it was made talaga for everyone. Pero paano kaya ako makakuha ng investment or insurance if wala akong job talaga na stable? Then ako, I mean, even if I have side hustles, pa lang na hindi pa rin ako full-time na
nag-work or nag-earn ng money. Pero I would still want something na parang in the future magagamit ko talaga. There will always be an insurance plan that will work for you depending on your earnings, depending on your needs. Kung meron mang lumapit na sa inyo na financial advisors from insurance companies, huwag kayo ma-intimidate na, mahal yan, parang wala akong time dyan, yan, ganito pa lang yung earnings ko. So, ang advice ko lang is to always build smart habits and find the right insurance plan that works for you. Because you'll thank you later. So hahanapan ko na ba kayo ng financial advisors? May kasama bang price yan?